Good evening, brothers and sisters, all together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening po uli, brothers and sisters. Bali, ang mag-share po sa atin ngayong gabi ay ang walang iba ang aking pinakamamahal na misis, si Karina. Amen. Amen po. Thank you po. Good evening po, Sister Edith, Brother Alvin, sa SMDP, si Ate Baby, si Sister Baby. Sorry, hindi ko kilala kung sino po, diba? Para sa lahat po, good evening po sa lahat. So, uh, nag, a while, every day po kasi, just a brief storytelling. Every day po kasi, I try my very best to be with God in a way na nakikinig po ako ng kapit pandesal in the morning. It was started at 5 a.m. Pero nakakapakinig po ako mga 7 a.m. na. Kasi 7 a.m. po ako nagigising. And then, meron pong pagdating po ng 7 a.m., meron po mga live mass. So kahit sa homily lang, I try my very best na mapakinggan kasi yun yung reading for the day. Tapos, yung tinatry ko yung best ko na mapakinggan talaga kung ano yung topic na ano yung binibigay ni God na word for the day. So yun yung paraan ko in my own little way. Hope ma-appreciate ni God kung ano yung para yun yung gusto ko kasi kung ano yung magiging relationship ko kay God, yun yung nakikita ko na paraan. So yun po. So nag-struck sa aking pakikinig sa everyday na pakikinig sa mga napapakinggan ko everyday. So yun po yung yung Luke 6:37 to 38. Wala siya. Okay. Wait lang po. Asan na yun? Ayun pala. So it says, judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Verse 38, give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap, for with the measure you use, will be measured back to you. So basahin ko lang po yung Tagalog kasi para po yung Tagalog naman po. Ay, sorry po. Wait lang po. Ay, sorry, wait lang. Magbigay kayo at kay bibigyan, hustong takal, siksik liglig at umaapaw pa. At ibibigay sa inyo sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. So, yun po siya. So, maganda po yung ano ko na lang din po kasi po, meron din po ako ni ready, pero medyo na po ako dun sa mga na send ni Bishop Lito a while ago, tapos tinag niya po ako. So gusto ko na lang din po i-read, tapos magdagdag na lang po ako para sa paliwanag ko. Ito po siya. Give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For the measure you give will be the measure you get back. This verse emphasizes the importance of generosity and giving in Christian life. The Catechism of the Catholic Church teaches about this verse in the context of charity and the Christian duty to give others in paragraph 1434. That the Catechism discusses almsgiving as a way to express conversion, penance, and charity.
It quotes Luke 6:38 in the context of Christian obligation to give generously to those in need. Additionally, in paragraph 1974, the Catechism speaks about the importance of almsgiving as a way to grow in charity and to follow the example of Christ. We have Himself completely for our salvation. It teaches that almsgiving, along with prayer and fasting, are expression of our conversion and our commitment to the gospel. Overall, the Catechism teaches that Luke 6, verse 38, emphasized the Christian duty to be generous and to give to others, reflecting the generosity of God towards us. Give and it will be given to you. A good measure pressed down. The Catechism does not implicit comment on a specific verse, but it does emphasize the importance of generosity and almsgiving. The works of mercy are charitable action by which we come to the aid of our neighbor. It is spiritual and bodily necessities. Instructing, advising, consoling, comforting are spiritual works of mercy. Are as forgiving the bearing wrongs patiently. The corporal works of mercy consist especially in feeding the hungry, sheltering the homeless, clothing the naked, visiting the sick and in prison, and burying the dead. Among all these, giving alms to the poor is one of the chief witnesses to fraternal charity. It also work of justice pleasing to God. The teaching highlights the importance of giving to those need of promise that God will reward such generosity. Sa akin naman po, yung pinrepare ko, medyo mahaba po yung kay Bishop, pero sobrang well-explained po. Jesus is instructing those who follow Him to give forgiveness and uncondemning attitude in the same amount we desire to be forgiven. We are to be merciful as God to us, while judging, condemning, and forgiving others in the same way we desire to be judged, condemned, and forgiven. So, yun po, parang sa akin po, so bali ang sa verse po na yan, parang sinasabi po ni God na lahat talaga ng mga bagay, kung magpapatawad tayo, kung magbibigay tayo, kung paano natin binibigay yung mga paraan nating paano tayo magbigay. So, hindi financially, yung time, isa rin siya. So, yung paano ano yung mga graces ni God? How will you handle? Hindi kailangan ipunin ko to kasi ngayon lang ako binigyan ng graces ni God. Kailangan ganito. Hindi siya ganon. So parang ina-explain ng gospel na to na sa pamamagitan ng mga graces na yan, i-share mo siya, and by sharing it, parang you already forgiven those kung sino yung gagamit nun. So parang ina-example ko po, katulad nung pinagawa namin sa San Martin de Porres. Pinagawa namin siya, it doesn't matter kung sino yung mga gagamit nun. Parang sa akin po, yung pinagawa namin na pens na yon, parang isa na rin sa pagpuporgive ko sa mga nagkasala sa akin. Kasi hindi ko naman po inisip na ang gagamit doon yung mga naging kasi sa place po namin marami po talaga akong nakaaway dahil po yung business namin ibang klase po talaga. So magkakaroon ka po talaga ng maraming kaaway kasi po yung patubigan bigla na lang hindi sila magbabayad, dilipat po sa iba, di ba nag-consume sila ng energy, ng power, ng tubig, so parang nakapakasakit po talaga. So pero hindi po namin yun na-realize ko na nung nabasa ko po ito na isa rin siyang forgiving part in my life kasi it doesn't matter who's going to use that kind of facilities na binigay ni God na graces sa amin na kami ang naging daluyan ng papapala na yon. So parang sa akin po, isa rin yun na paraan ko, sana po tama, Bishop Joe, Bishop Lito, na isa rin yun ang paraan ko ng pagpapatawad ko sa mga nagkasala sa akin. At ako din, nangihingi rin po ako ng pagpapatawad sa Panginoon na sana po nagagampanan ko rin sa pamamagitan ng mga ganong mga bagay. So isa rin po sa verses na yan, na sana po, tama po, na i-apply ko po ito. Sa Psalm 32, verse 1, Blessed is in the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Psalm 32, verse 1 is a forgiveness scriptures
that provide us with a reminder that we are blessed and that our sins are forgiven. Mapalad ang isang tao na ang pagsuway at ang kasalanan ay pinatawad at kinalimutan na ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi binibintang sa kanya ng Panginoon at walang pandaraya sa kanyang puso. So, yun lang po. Salamat po. So, bali yun po yung nag-struck po sa akin nung Monday po yung readings na yan. So, na-realize ko na sana po sa pagbabasa ko ng mga na naghanap po ako kung paano ko siya mapapaliwanag. So, ibig sabihin po, if we generously forgive our mga kaaway o kaya mga tao, so bibigyan din tayo ng God ng generous na kapatawaran. Forgiveness. Yun lang po. Salamat po. Ayun. Kita nyo na, ang galing talaga ng asawa ko. No? Cool. So, dadagdagan po yan ng yung tungkol sa Luke 6:37 to 38 ni Bishop Joe. Go ahead po, Bishop Joe. Magandang gabi po. Ay, si Sister Jess muna. Sandali po, Bishop Joe. Sandali umagawig sena si Sister Jess eh. Sige po, Sister Jess. Pasensya na. Okay lang. Ano ko lang, narinig ko lang sa last week ba yun? Narinig ko lang na ang daw, yung pagiging generous, somehow daw nakakabawas daw sa mga kasalanan natin. Yun, narinig ko. Tsaka sabi nga, yung dito sa shinare ni Sister Karina, na yung generosity ng Diyos, we cannot outdo the generosity of God. Kaya pag may ginawa tayong maganda, ang balik talaga, siksik, liglig at umaapaw. Sabi ko nga yung principle ng Bible na kung anong tinanim mo, aanihin mo. Ganon din yung pag gumawa ka rin ng pangit, aanihin mo rin ng siksik, liglig at umaapaw. Yun lang po. Yun. Salamat, Sister Jess. Okay, pagbigyan po natin ng puwang si Bishop Joe. Go ahead po, Bishop Joe. Nakamute pa kayo, Bishop. Oh, yan. Okay na po. Oo. Una, yung nakatawag pansin sa akin nung sinabi ni Sister Karina, nung na-struck siya ng Word of God nung Monday. Ayun po talaga ang Word of God, na-struck tayo. No, tinatawag tayo ng Word of God. Kaya mahalaga po yung daily reading ng Bible. Kasi alam na po natin ang salita ng Diyos. No, pero sa particular day, minsan na ini-remind ni Lord sa iyo. No, na-struck tayo. Ito pala yung Word of God sa akin for today. No, na-struck tayo, no? Kaya ano personal ang message ni Lord sa atin, personal eh. No, everyday may message si Lord. Kahit na alam na natin pero ni-remind niya tayo lagi. Yun ang maganda sa relasyon natin sa Kanya. Pinapaalalahanan tayo lagi kung ano yung nakaka-struck sa atin, no? Tapos idoktong natin yung tama po yun, yung forgiveness na yung pagbibigay natin sa kapwa natin. Ang basis po niyan sa 1 Peter 4:8. Kung may Bible po kayo dyan, pakitingin po. 1 Peter 4:8. 1 Peter 4:8, no? Ano po nakalagay dyan? One Peter 4:8, 1 Pedro 4:8. Yun, okay. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Oo. Ito po yung Tagalog. Oo. Tagalog po. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Yung po, oo. Yung sa pagmamahal natin, yung mga kasalanan natin, nawawala. O kung mga purgatory, nababawasan na yon sa pagmamahal natin, no? Love covers a multitude of sins, no? Kaya yung
yung readings natin actually, konkreto yun kung paano magmahal. Yung konkreto na pagmamahal, napapakita sa pagpatawad. No? Na hindi tayo mapanghusga. Hindi tayo nagiging maramot. Kaya yung love niya, na-express niya sa forgiveness, sa pagibigay ng blessings, at pinapalaya natin ang tao sa mga kakulangan nila sa atin. No, expression ng love yun, and it covers a multitude of sins. Ito rin po sinabi ni James o sa Santiago. Pakibasa rin po bago ako dumiretso, no? James chapter 5 verse 20. Okay. Kayong mga makaaway natin, yung mga makasalanan natin na maibalik sa Diyos, nakatanggal ng ating mga kasalanan. O Santiago or James 5 verse 20. Let him know that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. Oo. Ano po sa Tagalog, Sister Karina? Ito ang tandaan ninyo, sino mang makapagbabalik ng isang, sorry po, wait lang po, hindi po kumpleto. Ito ang tandaan ninyo, sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Oo. Alam niyo yung ating prayer for the conversion of sinners, marami tayo naliligtas dyan. Kaya yung prayer natin for the conversion of sinners, yung grasya ng Diyos kumikilos na dyan. At pag bumalik sila kay Lord, naging tayo, instrumento sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ayan po pinakamaganda maibigay natin sa kapwa natin. Maligtas ang kanyang kaluluwa. Kasi marami po tayong maaaring ibigay sa kapwa natin na mga ganda. Pero ito po pinakamaganda na ipagdasal natin para maligtas ang kanilang kaluluwa. At sa ating gawain ganun, ang ating mga makasalanan ay napapawi. No, kaya yung napakaganda ng reading na to, no? Mabuti hindi nakafocus si Sister Karina sa sharing sa material blessings, no? Yes, Kasi yung El Shaddai kasi nakafocus to sa material blessings Yung siksik, diglig at maapaw. No, siguro mapangailangan lang siguro 'yun. Kaya nabigyan lang ng attention ni Brother Mike yung aspetong material na siksik, diglig at umaapaw. No? Pero malalim dito yung binasa ng Luke 6:38, hindi lang po material blessings. It's more of moral, spiritual, no? Doctrinal. Yung doctrinal diyan yung teaching na God is God is a provider. No? Kasi pinapakita to sa doktrina na ang Diyos ay hindi maramot, provider siya. Dahil para sinasabi niya sa atin, huwag kayo matakot. I will provide for your needs. No, ayun po dito, itong aspetong ito, no? Pangalawa, yung relasyon natin sa Kanya at sa kapwa natin, nagiging mapagbigay tayo. Yung mapagbigay na yan, pangunahin dyan yung pagkapatawad. Alam nyo, yung pagkapatawad, ano yung gift yan? May nagtanong sa akin sabi, Father, pinatawad ko na pero pabalik-balik yung mga ginawang kalokohan sa akin, no? Tapos mabalik yung emotion ko. Napatawad ko na ba siya? Sabi ko, ang pagkapatawad, nasa isipan, nasa kagustuhan, nasa will. Hindi po yan sa feelings. Feelings will follow kung dumating. So, pag sinabi ko, nag-decide ako, pinapatawad kita. Totoo na po yun. Napatawad ko na siya. Paano kung pamisa-misa mabalik sa akin yun? Tukso na lang yun, tukso ng demonyo para magalit ka uli. Pero napatawad mo na siya. Naalala mo yung magkasalanan, pinatawad mo siya, of course, magiging maingat ka na, no? Kasi magiging prudent ka dapat dyan, no?
Kung sinasabi ni Jesus, be wise as a serpent, but harmless as a dove. No? Nagiging prudent na tayo. Kasi yung prudence, moral virtue po yan. Dapat kasi moral virtues no? Sa Catholic Church, no? Fortitude, temperance, prudence, tsaka ano ba yung ika-4? Temperance, fortitude, piety, no? Tsaka prudence, no? Justice, no? Justice. Hindi pala piety, justice, no? Kaya tawag dyan cardinal virtues. Cardinal, ibig sabihin, alam niyo po yung pintuan, yung parang pinakabasagra, yung hinge. Ayun po, kaya tinatawag features yan, the four cardinal moral virtues. No, kaya po kumbaga sa pintuan ay basagra. Diyan umiikot yung ating mga pang-uugali, relasyon natin no, sa kapwa. Yung 4 na yan, no? Prudence, justice, fortitude, tsaka temperance. Di ba temperance yan? Bawa, mag-birthday si Brother Aldrin sa Tuesday. Babanat ka ng 1 lechon. Walang temperance yan. Magkakasakit ka, mamatay ka. Hinay-hinay, hindi sabihin ng virtue of temperance. Iinom ka ng beer. Masarap ang beer dahil gift ng God yan No? Tatagtarin mo ng ilang case yan. Wala kang temperance. No? Kaya kailangan ng temperance natin. Kaya yung ginagawa ng Lent para yung virtue ng temperance maging part ng buhay natin. No? Temperance, no? Hindi labis. O justice, no? Binibigyan natin ng katarungan ang mga tao. Yung ating pakitungo sa kanila ay fair. No? Ayun po yung justice. Yung fortitude, kapag may mga sitwasyon na talagang kailangan manindigan ka sa tama, tumitindig ka. No? Tapos yung prudence, mag-isip-isip ka kung anong planuhin mo, paano mo aayusin. Kasi maraming paraan para sabihin mo sa tao pero hindi ka prudent. No, na-discuss namin dati ni Bishop Lito kasama sila Bishop Ed Rubio. Yung pakikitungo sa politics, sabi ko kailangan prudent ka diyan. No, hindi basta-basta ka ng larga, salta kasi makakasuhan ka pa ng libel niya, no, defamation, no? Kaya kailangan prudent ka. So, ang sinasabi natin dito, no, na ito yung moral teachings nito. Hindi tayo waldas sa pagbibigay ng blessings, no? Sa ibang tao, hindi tayo waldas, no? Mga iba, bigay ng bigay, tapos nakakasama na sa tao. Lalo sa mga anak, ganun, no? Dapat prudent ka dyan. O sa pagbibigay-bigay mo yung dole out, yung tao, hindi na nagkatrabaho, maasa na lang sa, biyaya. Pero kailangan magtrabaho ka, kaya pa. Kaya kailangan prudent. No? So, yun ang isa sa mga moral teachings dito. Tapos, God is a provider, no? Yung spiritual, more of forgiveness, no? We do not condemn. We can condemn yung objectively, yung panlabas. Pero yung kanyang kaloob-looban, hindi natin malaman yan. Diyos lang makakaalam yan. So, halimbawa, I'll give you an example. Nung isang, kunyari, yung prostitution, mortal sin yan prostitution. So, sa ating panalita, ayaw ni Lord ng prostitution. Pero may ibang tao may dahilan kung bakit naging prostitute. Maring hindi maging mortal sin yun, maring venial sin yun. Hindi natin mahuhusgahan yun. Kasi Diyos lang makakahusga nun. Pero yung objectively, pwede natin mahusgahan yan. Objectively, no? Ganon. Halimbawa, dahil kunyari, tao may sakit. Oo, yung mga LGBTQ. Objectively, sa panlabas, mortal sin yan. Mortal sin yan. Na dadalhin ka niya sa impyerno. Yung ginagawa mong Pero ang LGBTQ may sakit yan. Sakit yan. Pag may sakit, nababawasan ang moral responsibility. Sa objectively, malala yun, pero sa kanyang inner life, dahil may sakit siya, nagiging venial sin yun. Kaya hindi natin mahusgahan yun. Kaya sinabi nito, do not judge. Do not condemn. No, hindi natin siya kinokondemn. Dapat kasi maibigay natin sa kanya yung mercy ng God.
Alam nyo, may mga tao, no, nagbabago, hindi dahil sinabihan mo magbago ka. Kundi sa pakikitungo mo sa kanya, nagbago. Ewan ko kung naranasan nyo yan. Minsan di ka man nagpipreach eh. Uy, magbago ka, mali ginagawa mo. Pero sa pakikitungo mo sa kanya, unti-unti niya na-realize, mali pala yung ginagawa niya. No, yung the mercy of God, kasi pinapakita rito yung yung isang doktrina dito, God is merciful. No, kaya isipin kung gaano ka tinrato ng Diyos, ganun din ang trato mo sa kapwa mo, no? Ayun yung yung unang point ko na-struck siya nung Monday. Sana tayo na-struck din tayo everyday ng Word of God, no? Ano ang message sa akin ni Lord ngayong araw na to? Kahit alam ko na, ni-remind ako. Pangalawa, ibig sabihin ng forgiveness, sa will yan, no? Hindi sa feelings. Pag sinabi mong I forgive you, napatawad na yan. Kung bumabalik yung mga masamang emotions, temptation ng demonyo yan para mag-hate ka uli. Pero, pag in-overcome mo yun, meron ka ng grace, meron ka ng merits kay Lord. No? Mas malaki yung merits mo. Mas malaki ang temptation, malaki merits, no? Ganon. Tapos yung love, it covers a lot of sins. Kaya nga sinabi na kinote ni Sister Karina, yung Psalm 32 verse 1, happy are those whose sins are forgiven. No? Happy are those. May iba tao gusto mong masaya. Gusto maging masaya ka? Di humingi kang tawad kay Lord at magpatawad ka. Masaya ka. Kasi happy are those whose sins are forgiven. Kaya humingi kang tawad sa Diyos at magpatawad ka, yung maging masayang tao ka. Isang paraan to para magsaya ka. Kasi nakalagay sa Psalm 37 seek your happiness in the Lord. Kung titingin nyo sa mga sermon tsaka masama YouTube, puro sabi paano ka maging masaya. Yun, isang konkretong paraan to para maging masaya ka. Magpatawad ka at humingi kang tawad kay Lord. Happy are those whose sins are forgiven. Kaya lahat tayo masaya. Tayong CFPG, San Martin de Porres Church, Armor of Faith, yung family ni Brother Aldrin tsaka ni Sister Karina. Masaya tayo, bakit? Our sins have been forgiven. Sa atin yun Psalm 32 verse 1, happy are those whose sins are forgiven. Lahat tayo nagkasala. Pero pinatawad na yun. Bakit? Hiningi natin ng kapatawaran Nangumpisal pa tayo. Sa misa bago, I confess to Almighty God. Kaya nga after the Mass, masaya ka Bakit? Your sins are forgiven. After the Mass, masaya ka. Bakit? Sinasabi mo, I confess to Almighty God Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word, and my soul shall be healed. Pinatawad ka Happy are those whose sins are forgiven, no? Kaya dapat masaya tayo dahil pinatawad tayo ng Diyos Ha? Kaya pag nagkakasala tayo, kita mo, nalulungkot tayo. Pero hindi tayong tawad, masaya ulit tayo, no? Nung sa ibang sa Catechism of the Catholic Church, yung pag-ibigay ng blessings natin, enumerate ng Catechism of the Catholic Church, yung time, abilities, tsaka resources. O sa parokya, sinasabi tatlong T. Time, talent, treasure, no? Sa mga parokya, sinasabi yan. Time, talent, treasure. Sa Catechism of the Catholic Church, minimension nila time, abilities, and resources, no? Kailangan mag-overflow yan sa ibang tao. Di ba na-share ko dati bakit meron Dead Sea, sa Middle East? Bakit may Dead Sea? Kasi yung Dead Sea, patay na dagat. Ano yung sabihin nun? Kasi ang dami minerals nun na pwede kang humiga. Hindi ka malulunod. Kasi punong-puno ng yun, na mga minerals na hindi nag-overflow sa ibang dagat. Kaya naipon, naging dead. Hindi nakalabas yung tubig So, ang daming minerals yun. Wala na, patay. Bakit? Wala nabubuhay doon ng mga isla. Kasi hindi lumabas. Ganon din po tayo. Binigyan tayo ng maraming time, abilities, at resources ni Lord para ma-share din natin sa ibang tao. No? At pag nangyayari yun, hindi ka na mamatay spiritually. Kasi kung tanggap ka ng tanggap lang kay Lord at hindi mo na ibabahagi, mamamatay ka spiritually. No? Para kang Dead Sea. Kasi yung blessing na ikaw ang gagamitin ni Lord na maging channel, ikaw ang gawing imbudo ng Panginoon, ay namamatay. Kasi hindi lumalabas. Napupuno lang. No?
napupuno. Oo. Parang tao yan eh. Kain ka ng kain tapos hindi ka dumudumi. Oh, mamatay ka. Kain ka ng kain, no? Sarap ito, sarap, 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 sarap. Inom ka, masarap. Tapos hindi mo inilalabas, hindi mo dinudumi, mamatay ka. No? Yung ano, so ayun po yung magandang ano ron, nung na-share sa atin ni Sister Karina, kung meron pang gusto mag-share bago ako magpatuloy pa ng sharing, pwede. Tapos didiretso ulit ako. Kung wala, didiretso na ulit ako. Kung wala na po to, no? Kung tutusin actually, yung binasa ni Sister Karina, nung verse 37, ang buong konteksto nito, nag-umpisa yan sa sa Luke 6:27. No? Luke 20, nag-umpisa sa Luke 27, love your enemies. Kaya yung konteksto nung sinabi niya na do not judge others and God tapos give to others, ang konteksto po nito yung pagmamahal sa yung sa kapwa mo lalo sa mga kaaway mo, no? And if you lend only to those, kung magpapayaran pa lang na ito mga tungkol sa generosity to yung the spirituality of generosity ng Kristiyano, generous sa kanyang time, sa kanyang abilities, saka sa resources, no? Sa aming makaparian, ang tawag sa amin, generosity of time. No, maging generous kami sa time namin, no? Kasi minsan gusto na rin magpahinga eh. Pero pag may mga kailangan, counseling o kailangan ng funeral services agad na pwede ka magpahinga na eh. Pero tinatawag ni Lord, maging generous ka sa time. Kaya malaking kasalanan sa pare. Kung buong araw nasa parokya lang siya, nagpapahinga ron. No, wala naman siyang dapat yung time mo gamitin mo para mag-evangelize ka, no? Makaligtas ka ng mga kasalanan, makakapagpabanal, no? Kaya if you love only those who love you, why should you receive a blessing? Ito malalim na pagmamahal to eh. Last time, 'di ba, sharing sa ating sharing sa San Martin de Porres Saturday, nabigyan emphasis ni Brother Aldrin doon yung sacrificial love. No, yung sacrificial. Kasi ang love kasi yan madalas romantic, no, yung ating nasa isip, no. Pero ang love is sacrificial. It is a committed love. No? Sakripisyo dahil may commitment ka. No, kaya sabi ni Lord, dapat hindi lang yung mga tao nagmamahal sa'yo, mamahalin mo. Oo. Kaya sabi niya rito, and when someone takes what is yours, do not ask for it back. Do not others what you want them do for you. No, sabihin talaga yung generosity nito, walang parang sinasabi dito, yung generosity ng God ay walang rin. Kasi kukunin natin ito sa generosity ng God eh. Yung generosity ng God ay walang walang boundary. Walang hangganan ang generosity ng God. Tayo, nagka-try naman tayo. No? Because we are fallen human nature, yung ating generosity habang tumatagal lumalawak. Isang way para malaman nyo kung ang generosity nyo lumalawak, kung pinagadasal nyo ang ibang tao. Kasi madali ipagdasal mo yung asawa mo. Yung anak mo, madali ipagdasal yan eh. Kapatid mo, tatay mo, madali ipagdasal yan eh. Pero ipagdasal mo araw-araw kahit na 1 minute o 2 minutes, magdasal ka ng Hail Mary for the conversion of the people here in San Martin de Porres Church. Yung araw-araw, commitment mo yan. O kundi, Lord, conversion ng mga empleyado ko. Lord, conversion ng mga taong nakakasalimuha ko. Ang generosity nyo, lumalawak na. No? Kasi yung pinagdasal nyo, hindi malapit sa inyo eh. Kasi marami ako nakikilala, ang pinagdasal na pamilya nila. Wala nang pakialam sa iba. Very proud ba? Father, araw-araw kong pinagdasal ang pamilya ko. O sige, ay ibang tao pinagdasal mo na? Ay, hindi, bahala na sila ipagdasal sa sarili nila. No, yan. So one way yan para malaman yung generosity nyo na lumalawak.
lumalawak ang mga taong pinagdadasal nyo. Lalo yung mga taong alam nyo na namumuhay sa mortal sin. Pagdadasal nyo yan. Oo. Ako pinagdadasal ko yung mga tao na nagkukomit ng abortion. Yung mga politicians gumagawa ng mga kung anong kalokohan para minsan magkaroon ng giyera. No, pinagdadasal ko yung mga drug lords, no? Kahit na 1 minute lang, Lord, I pray for them. I pray for them. Pag-imisa ako, intention ko yun. Para wala nangyayari. Okay lang. Basta magmahal ka lang. Ipagdasal mo. Doon maano po yun, no? Sinasabi ko, kasi yung maganda na bigyan emphasis ni Sister Karina na hindi lang to material na tulong sa tao. Ang higit sa lahat, spiritual. No? Na-connect pa ni Sister Jessica, no? Love covers a multitude of sins. No? Bumabalik din sa atin. Nag-rebound. Kumbaga sa basketball, pag dinribble mo, umaangat din sa'yo. Bumabalik din. Ayun maganda kay Lord pag nagmahal ka, bumabalik din sa'yo. Pero itong love na to ay sacrificial, no? Kaya magandang yun, ma-emphasize yun. Biro mo, last Saturday, ni-remind tayo ni Lord through Brother Aldrin, your love must be sacrificial. Sa ating makaparian, Bishop Lito, oras natin. No? May time tayo. Kahit wala na. Dahil may nangailangan sa counseling, sa prayer, and everything. Yung pagpuntay nyo sa devotions nyo, pagdadasal nyo sa function hall na kay Padre Pio, kay Mama Mary, Santo Niño, lahat ng Divine Mercy Chaplet, acts of love yun. Sacrificial yun. May mga times masarap ang feeling magdasal. Pero may mga times, will na yan, kagustuhan mo na. Hindi na feelings. Kasi nakalagay din kay sabi ni St. Paul, sa 2 Peter 5:7, we live by faith, not by sight. Nabubuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Nabubuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa nararamdaman. Kaya misa kahit hindi mo gustong naramdaman, tuloy lang. Ayun ang pagmamahal, sacrificial love yan. Halimbawa, pag mag-imisa namin araw-araw, misa, sarap mag-misa yan Pero yung mga times, ikalawa mo, ikatlo na. Pagod ka na yan. Pero sacrificial love. No? Siguro yun ang message si Lord sa atin sa Buksan ng Matindi Forest Church. No? Kasi lahat busy. Busy lahat, di ba? Busy trabaho sa pag-aaral. No? Kaya sabi, yung love mo, sacrificial. Kasi pag wala kang ginagawa, marami kang time. Yung bilis, ang dali mag-ministry. O sama tayo, may funeral mass si Bishop, sama tayo ron. O may blessing doon si Bishop, punta tayo ron. May misa punta tayo ron. Dahil meron tayong bakanting oras. Pero kung ang oras natin makipot na at gumagawa pa tayo ng paraan, that love becomes sacrificial love. No? Kaya yung sa natin, yung do not judge and God will not judge you. Yung sabihin ng judge nito, yung mapanghusga na i-condemn ka. No? Sinasabi natin na mali ang ginagawa niya, pero hindi kita kinukondemn. No? Kasi lahat naman tayo ito give to others and God will give to you. Ito promise na to Hindi to empty statement. Give to others and God will give to you. Biro mo panghawakan mo yan. Faith yan. At nakikita mo. Habang tumutulong ka. Kaya sabi ni St. Paul, mag-pray kayo for blessings that you become blessings to others. So that in blessing others, more praises will go up to God. Yun sinabi ni St. Paul, na yung inyong ginagawang kabutihan ay hindi nasasayang, no? Kung maalala ko pa, checking ko lang, sa 1 Corinthians 15 palagay ko yun, Sa 1 Corinthians 15, 1 Corinthians 15:58, pakitingin po. 1 Corinto 15:58. Oo. 1 Corinthians 15:58.
Sa Tagalog po. Okay Kaya po. nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap sa Kanya. Oo, ang galing, no? Maging matatag kayo at huwag matitinag. Ano yung panawagan niya? Huwag kayong matitinag. Magpakatatag kayo. Sapagkat lahat ng ginawa nyo kay Lord ay hindi masasayang. Yan, pangako ni Lord yan. Lahat ng ginawa mo sa akin, hindi masasayang yan. Lahat ng ginawa mo sa akin. At sinabi sa Luke 6:38, no? I am a generous God. Lahat ng ginawa mo para sa akin, hindi yan masasayang. Tama Mga kayo iba, dyan. Bishop, excuse me. Kasi di ba mayroong mga server ng church na para bang naboboard na sa ginagawa nila. Syempre, para bang ganito na lang yung routine, no? Parang ganun lang routine lagi. Araw-araw. Linggo-linggo. Parang naboboard na yung iba. So, ang kadalasan, nagpapahinga. Tapos minsan, pag nagpahinga na, natutuloy magpahinga. tuloy-tuloy ang pagmamahinga. Ayun po. Kaya nga sabi ni St. Paul magpakatatag kayo at huwag matitinag. Kasi papasok dyan, boredom, frustration. Tapos, Tama. nakikisama nyo sa bawat isa. Mapasok lahat yan. Pero sabi ni Lord, hindi masasayang ang paglilingkod nyo sa akin. Kaya in-emphasize lagi natin. Parang minsan alam niyo yung si Saint Therese of the Child Jesus, at paborito ko siya saint, no? Namatay sa days of 24. Ano po pinaka-last temptation niya na sinasabi ng demonyo? Sinayang mo yung buhay mo, 24 years, naglingkod ka kay Lord. Sayang. Puro sacrifice ang ginawa mo sa kumbento. Nagdasal ka para sa makonversion ng sinners for the pagans. Pero naging matatag siya. Hindi na feelings, kundi will. Sinabi niya, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Kaya sinabi ng ate niya, kasi ate niya superior doon bago siya mamatay, sa span ng I believe in God the Father Almighty, sa ganung haba, bumalik ang ganda, kalusugan, at ngiti ni Saint Teresa of the Child Jesus. Kasi sinalubong siya mismo ni Jesus. Mamatay siya. Nakangiti siya. Siya yung saint na maraming pictures. Kasi yung time na yun, nauso na yung mga camera Kaya gusto mo siyang pinipicturean siya. Kaya siya ang saint na pinakamaraming pictures. Kita mo yung tapos ng mukha niya. Pagdating kay Lord. Pero nung sa last moment, in pain siya. Kasi yung time niya, mahina pa rin ang medicine nun. Biro mo, natutulog sila sa hay. Alam niyo yung hay? Sa Tagalog, ano yan parang, ano ba sa Tagalog yan? Dayami. Doon sila natutulog. Sakripisyo nila. Meron siyang, may sakit siya. Di ba sa ospital, dapat every hour iniikot ka. Magkakaroon ka ng bed sores. Noong time na yun, wala pa. Kaya ang likod niya, puro bed sores, puro sugat. Tapos natutulog siya sa hay. Yung sacrifice na yun. Lahat yung inalay niya kay Lord. Kasi nga dito, maging matatag at huwag matitinag. Yung mga iba, matatag nung umpisa, nung ganado. Habang tumatagal, natitinag na. Kaya nga po, oo. Bishop, kaya nga mayroon tayong dapat ginagawa na every week dapat dapat parang excited ka sa excited. Bali, malapit na naman yung prayer meeting namin. Excited na ako makita si Bishop. Parang ganun ba yung feeling natin dapat kahit kasi ang nangyayari, naku, na naman, prayer meeting na naman, Wednesday. Na naman ganun na naman ang marinig natin sa alam ko na yan, mga ganun, di ba, Bishop? Oo, totoo po yan, ganun. Ang gabi po. Yung ginagawa ng demonyo para... May sasabihin si Brother Alvin po. Si Alvin po, Brother Alvin, Susugan ko lang po yung sinasabi ni Brother Alvin. Yung po sa paglilingkod. Kasi po kanina natapos ko pong panoorin yung recollection ni Father Dave. Nabanggit niya po yun sa mga lingkod ng simbahan.
na yung iba naglilingkod, hindi naman po talaga kung ba't sila pinanghinaan. Iba makilala lang, popularity. Tapos ang sabi niya po, napakaganda sinabi niya, wag po tayong matapos na mangulila sa mukha ng ating Panginoon. Mm-mm. Lagi po nating panguliaan na makita siya sa ating mga ginagawa, sa lahat ng aspeto nating buhay. Lalo na po yung sa paglilingkod sa kanya. Nabigyan niya nga po ng emphasis yung sa mga lay minister, sabi niya. Sana yung binibigay niyo sa mga tao na katawan ng ating Panginoon Kristo ay talagang maibigay niyo ng ay padama niyo na talagang sa pangungulila ng tao sa ating Panginoon Kristo. Tapos binigyan din niya din po din yung yung sabi niya, pag nasa atin na ang Diyos, wala na, kumpleto na tayo. Wala na tayong hahanapin pa, wala na tayong lahat kakayanin natin dahil nasa atin ng Diyos. Tapos sinabanggit niya din po din yung 7 corporal of mercy, yung sabi niya, hindi naman pag dumating tayo sa kalangitan, hindi naman tatanong, choir ka ba? Lingkod ka ba? Ganun ka ba? Ang tatanong niya yung pinakain mo ba yung nagugutom? Pinatuloy mo ba yung estranghero? Pinauuhaw? Tapos yung pong yung nilibing mo ba yung mga napatay? Yung 7 corporal of mercy. Talagang sabi niya, talagang na po ako, na-bless po ako kanina. Tapos yung topic natin, halos ganyan po talaga. Sabi niya yung... Tama po yung sinabi niya, Brother Alvin. Yun lang po. Salamat po. Salamat, Brother Alvin. Talagang dapat iba talaga yung natin, i-divert natin yung mga feelings natin. Minsan naboboard tayo. Pero dapat, para bang makikipagkita ka sa nililigawan mo. Excited na makita muli siya. Oo. Hindi dahil mahal na mahal mo siya. Oo. Gusto mo siyang makita araw-araw. Oo. Minuminuto. Pero kapag nakasama mo na siya, wala na. Joke lang po. Oo, kaya kailangan paningasin. Oo. Siguro isa sa mga role natin, mga elders, mga leaders, na maging matatag at matinag yung ating mga kabataan. Kasi ang dami lang rin marami silang temptation. Mga activities, mga kung ano mga nasa YouTube, sa mga social media, mga temptation lahat yan No? Kaya role natin maging na paningasin ang kanilang panampalataya, no? Kaya maganda po yung yung ating yung kaya yung mga buhay ng mga saints, sine-example ko lagi yan Kasi naranasan ng mga saints na halimbawa, yung isang pari namin, si Father Caloy Rodriguez, nasa state siya, nasa monk siya. 50 years na siya, nasa monastery. 50 years, hindi lumalabas siya, nagdadasal lang. Tapos nag-imisa siya. Biro mo sabi niya yung temptation niya, lumabas siya sa monastery. Pwede siya maging pare na nagpipreach. Monk siya, nasa loob lang Pero yun ang panawagan niya. So, nagiging humble din tayo. Bakit? Sinasabi ito kay Lord, tulungan mo ako. Make my faith fervent and full of zeal. No? Naging humble tayo kasi hinihingi natin kay Lord yung grace na yan No? Kaya maganda yung ginagawa ni Father Dave, no? Yan, sila Father Jerry Orbos. Pinapaningas nila yung panampalataya ng tao. Kasi alam nila, mandaming temptation sa paligid. No? Lahat pwedeng gawin. Wag lang magdasal. No, maraming times, lahat ng bagay, maliban sa prayer meeting, magsimba o magdasal. Yung temptation Pero dahil nga may relasyon na tayo, di ba lagi nyo na-emphasize yan, di ba? Ni Sister Karina din, tsaka Brother Aldrin, yung may relasyon tayo kay Lord. Iba na may relasyon No? Kasi para establish mo yung relasyon mo, iba na yun. Oo. Yun nga po, Bishop, yung napapansin natin yung mga saints dahil lang sa mga story nila nakikita ko lahat may sacrificial love. Talagang sila nagsasacrifice talaga sila bago sila maging saint. Yung pagmamahal nila, yung
pagmamahal nila sa Diyos, yun talaga yung matinding sakripisyo kasi pag nagmahal ka sa Diyos, maraming temptation, maraming pwedeng humarang sa iyo Mm. para o libangin ka para mawala ka sa focus. Opo, So, tama po yan. ang kagandahan ng ginagawa natin every week, lagi tayong nare-refresh, lagi tayong nadadagdagan yung ating kaalaman sa Word of God na Mm. dapat ang susi para maging malapit tayo sa Diyos ay sacrificial love talaga. Oo. Yun po talaga yung susi talaga. Siguro minsan po sa isang recollection o sa sharing sa mga kabataan natin, siguro isang topic po yung sacrificial love. Maganda pong topic yan, isang topic yan, sacrificial love. Ano ibig sabihin ng sacrificial love? No? Ito yung pinasok natin ngayon, kung ayaw mo, nasa iyo naman yan, no? Pero ito yung pinasok natin, sacrificial love, no? Kumbaga sa mga mag-asawa, di ba? For better or for worse, or in sickness or in health, till death do us part, no? Talaga magkasama. Kasama natin si Lord lahat eh. Oh. Kaya siguro minsan Naalala ko, Bishop, yung napanood ko sa Facebook. Yung si Pido Dida, yung sabi ng pare. Tinanong niya si Dida na, sigurado ka ba na si Chris Aquino at si Rene Requiestas. Sabi ng pare, sigurado ka ba talaga na ito yung papakasalan mo? Kasi sabi niya, natawa ako doon eh. Sabi ni Dita, opo. Ay, bahala ka nga. Sabi, example ka lang yung sacrificial love. Kasi pag pumasok na kayo sa marriage, talagang nandun na yung sakripisyo. Kaya maganda nga dito sa Pilipinas na walang tawag doon, yung divorce kasi pipilitan ka talaga na sa pakisamahan yung asawa. Pero minsan talagang sobrang talagang tindi na ng sakripisyo, talagang naghihiwalay, hindi talaga nagsasama ng tawag doon, yung for life o walang forever sa kanila. Pero sa ating ginagawa natin araw-araw, kailangan talaga may binibigay tayong panahon na yung parang isasakripisyo natin isang panahon na special. Sabihin natin, lagi ko nang binabanggit na yung oras na binibigay natin sa Panginoon, wag yung tira-tira lang. Dapat yung special na oras para sa Kanya. Kasi special tayo ni Lord eh. Oo. Praise Jesus, ha? Thank you, Lord. Oo. Ganda po ng mga sharing natin, no? Oo. Lalawak din yung ating love kung pinagdasal din natin ng mga may sakit sa ating community members, no? At pagdasal din natin, mismo kahit na araw, Lord, yung mga CFPG, yung San Martin de Porres Church, yung Armor of Faith, yung family ni Brother Aldis, Sister Karina. Wala pang 1 minute yun, minimension mo lang, no? Yung mga nanlalamig ng mga servers, tiyataas ko, Panginoon, sa iyo, ganun. Kaya, may ibang problema sila, hindi natin alam, no? Dahil 1 hour lang ating pagtitipon, no? Itaas natin, Lord, yung mga problema nila. Ganun. Kaya, meron instance na sabi ng server, ito nangyari sa akin to nung ang tawag nito nung teenager pa lang ako. Nagsiserve kasi ako sa church eh. Knights of the Altar kasi ako. Lagi akong na-assign ng choir. Lagi akong pinapasolo, pinapakanta sa mga verses, may kinakanta kasi doon eh. Pero sa sarili ko, nagtatanong ako sa sarili ko, bakit lagi na lang ako? Meron naman iba diyang may marunong din kumanta. Ba't lagi na lang ako? Tapos pagdating sa mga Biyernes Santo din na pinakanta ko. Ba't ako na lang? Tapos may pinakanta din ako yung salubong. Pinakanta din ako. Sabi ko, lagi na lang ako, Lord. Bakit
ako na lang yung nakikita nyo. Kasi bata pa ako, wala talagang kamamuwang pa eh. Pero yung pala, yun talaga yung yung mission ko kay Lord na kantahan siya. Oo. Yung po yung Oo, praise Kaya God. sabi ko, Oo. pasensya na Lord. Ngayon ko lang lubos na naintindihan nyo ang aking kapalaran talagang Oo. pagbigay ng kasiyahan sa mga tenga ng mga nakikinig. Oo. Purihin ang Panginoon, ha? Oo. Time, abilities, and resources. Oh. Praise God. Yun nga. Amen. Pero mukhang tapos na tayo sa oras. Bishop, Opo. Sige, oo. yung tama nga sabihin mo yung sacrificial love, talakayin natin minsan para para avoidan pa yung Opo. sharing natin sa Opo. topic na yan. Opo. Bali, from Father Jerry Orbos. The sweetest time of the day is when you pray, because you are talking to the one who loves you the most. Your most important appointment in every day is your appointment with God. Your most important appointment in your life is your appointment with Him. At the end of your life, you have an appointment with God. A moment with the Lord. Lord, may we not belittle or take for granted our appointment with you. Amen. Praise So, Jesus. So, Lord. lagi lahat. So, sobrang blessed po tayo kasi we have Bishop Joe and Bishop Lito who give us time and then dahil para magkaroon tayo ng time para kay God. So, Okay. sobrang blessed. Sige. Thank you, Lord. So, Final Thank you, Lord. blessings na lang, Bishop. Final Sige blessings po, na lang. no? So, tinataas po natin ng lahat ng members ng CFPG, Armor of Faith, San Martin de Porres Church, family ni Brother Aldrin, Sister Karina. In particular, masakit si Ate Emily, Ate Levi, Sister Renita, Brother John, Ate Baby, Ate Edith, saka si Brother Alvin. The Lord be with you and with with your yours. spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good night. God bless.